Breaking news! Finish na talaga ang usapan. Nakakakilabot na tagpo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ipaalam sa lahat ng publiko ang kanyang pangmalakasang anunsyo ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan, mismong Malacanang na ang nagsabi na nakipagsanib puwersa lang naman ang ating mahal na Pangulo sa isang malakas, makapangyarihan, mayaman at take note mga kababayan, tinitingalang tao sa buong mundo. Ito malupit mga kababayan dahil usapang geopolitical, bilateral na kooperasyon, depensa, trading o kalakalan, pati na ang mga maritime cooperation activities ang kanilang mga pangunahing tinalakay. Grabe, ano kaya ang meron si PBBM? Bakit sila mismo ang dumadayo mismo dito sa Pilipinas para personal na makausap ang ating mahal na Pangulong BBM? Dito mo talaga masasabing pang world class ang ating presidente. Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ministro ng Poland na si His Excellency Radosław Sikorski na nagsagawa ng courtesy call sa Chief Executive sa Palasyo ng Malacanang kahapon September 4, 2024 sa kabila ng maulan na panahon dulot ng severe tropical storm Enteng. Ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa pagbisita ni Sikorski sa Pilipinas, lalo na ang isinasaalang-alang na sitwasyon sa Europea sa pagtukoy sa kasalukuyang geopolitikal na mga pag-unlad. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Sikorski na nagpahayag siya ng pasasalamat para sa oras at karangalan na ibinigay ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya at sa kanyang delegasyon. Pinuri rin niya si Pangulong Marcos sa kanyang napakamatagumpay na diplomasya at pagsisikap sa seguridad dito sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Sikorski ay kasabay ng ika-50th anniversary ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Poland na formal na itinatag noong September 22, 1973. Ang Poland ay nagsusupply sa Pilipinas ng mga Black Hawk helicopter at naging ika-9 na nangungunang trading partner ng bansa sa mga bansa ng European Union noong 2023. Ang Poland ay nagsilbi ring pangalawang tahanan ng halos 3,000 Pilipino. Samantala sa iba pang balita, sa isang panayam sa Malacanang Insider, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapatupad ng iba't ibang programa upang palakasin ang mga trabaho ng mga kabataang Pilipino. Kabilang sa mga programa ng gobyerno ay ang Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program at Job Start. Nabanggit ng kalihim na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DOLE, Department of Education o DepEd, ang Commission on Higher Education o CHED at ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA na pahusayin ang kurikulum ng senior high school. Matatandaang nung nakaraang buwan, inaprubahan ni Pangulong BBM sa prinsipyo ang paglikha ng Cabinet Cluster on Education upang magsagawa ng mga reforma sa sistema ng edukasyon para sa mapakinabangan ng bawat Pilipinong mag-aaral at mga mag-aaral na nagtapos na. Inutusan din ng Pangulo ang mga ahensya na bumuo ng isang magkakaugnay at buong sistema na pambansang pinagsama-samang edukasyon at diskarte sa pagpapaunlad ng mga manggagawa simula ng maagang edukasyon sa pagkabata hanggang sa pangunahing edukasyon, senior high school at higit pa. Sinabi din ng kalihim na maaaring asahan ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon sa labas ng Metro Manila ang pagtaas ng kanilang mga daily take-home pay sa loob nitong 2024. July, inaprubahan ng Regional Tripartite Weight and Productivity Board National Capital Region ang 35 pesos na pagtaas sa pang-araw-araw na minimum na sahod ng mga manggagawa na itinaas mula 610 pesos na naging 645 pesos per day. Inihayag din ng kalihim ang schedule ng mga konsultasyon para sa mga rehiyong naghahanda na maglabas ng mga pagsasaayos sa sahod. Inaasahang magsasagawa ng konsultasyon sa rehiyon ng Calabarzon ngayong buwan.
Samantala, sinimulang talakayin ang Cagayan Valley, Central Luzon, Central Visayas at Soc-Sargen para sa pagsasaayos din ng mga sahod ngayong buwan ng Septembre. Binigyang diin ni Kalihim na ang mga konsultasyon at dialogo sa mga stakeholder ng DOLE ay mahalaga upang maipaalam sa ahensya ang mga issue at aalalahanin na kinahaharap ng sektor ng paggawa. Tiniyak din niya ang mahusay na naihahatid ng DOLE ang mga serbisyo sa bawat Pilipino. Creating jobs, upholding workers' rights, and promoting industrial peace. President Ferdinand R. Marcos Jr. remains committed to these responsibilities by developing programs that align industry demands with a skilled and future-ready workforce. To discuss the administration's labor agenda, ongoing initiatives, and the future of the labor sector, we have with us today Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Magandang umaga, Sec, and welcome po sa ating programa. Magandang umaga, Sec Joey, at magandang umaga rin sa lahat ng mga tagatangkilik at taga-subaybay ng programang ito, Insider. Sec, sa ilalim po ng Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, maayos at matapat. So paano po isinasakatuparan ito at ano po yung mga direktiba ng ating Pangulo sa DOLE? Asik Joey, para maisakatuparan itong ikangay layunin, mithiin na ito, mahalaga ang konsultasyon at ugnayan sa mga constituencies ng Department of Labor and Employment, ang atin pong labor sector at employer sector. Mahalaga yung social dialogue, consultation para mapakinggan natin ang kanilang mga karaingan, mga suggestions, at yung kanilang mga nakikita na dapat isaayos para maging mabilis, matapat at maayos ang serbisyo ng DOLE. So, out of that consultation and discussion na ginawa natin dun sa nang tayo magsimula, kabahagi ng administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay nakita natin ang pangangailangan na magkaroon ng streamlining ng mga proseso, simplification ng mga steps na ginagawa ng Department of Labor and Employment, at decentralization ng ilang mga gawain na dapat ay nandoon na kagad sa regional offices para maging mabilis ang daloy ng serbisyo. At mahalaga ito dahil meron tayong ang direktiba ng Pangulo, digitalization, di ba? So dapat maisagawa natin yon at kaugnay niyan, dapat din magkaroon ng capacity building ang mga personnel ng DOLE para yung mga pinag-uusapan at mga direktiba na ibinababa natin sa pamamagitan po ng mga department orders, advisories ng DOLE ay magkaroon talaga ng tamang implementasyon at mabilis. Matatandaan natin ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalagang sinasabi niya lagi, dapat ang DOLE maging instrumento ng katuparan ng mga ikangay nakapaloob sa Philippine Development Plan at saka yung nasa Labor and Employment Plan din. At yung mga ginagawa dapat ng DOLE magko-contribute sa pagkakalikha ng isang bagong Pilipinas na kung saan ang mga manggagawa, lalo na yung nasa ikangay mga underserved, dapat maabot ng ating serbisyo. Ang Pangulong Bongbong Marcos nga mismo ang ikangay nagpapakita ng halimbawa, leadership by example. Bumababa siya mismo at pinapakita niya, pinakikinggan niya ang mga ikangay suggestion, position ng ating mga kababayan nang sa ganon yung mga programang ipi-implementa makatutulong talaga sa kanat akma sa kanilang pangangailangan. Maganda po yung nabanggit nyo, Sec Benny, na bumababa talaga sa grassroots level ang Pangulo para marinig ang daing ng mga manggagawa. Pero kadalasan po pag sinasabing daing, ang ibig sabihin niyan po ay nagtatranslate po sa sahod. So very recently, sa NCR po nagkaroon ng wage hike. Meron po bang plano na sumunod ang iba pang mga probinsya? Sec Joey, matatandaan mo noong nakaraang Labor Day, may direktiba ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang sinabi, to be precise, ay kailangan ang lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay magsagawa ng timely review 60 days prior to the anniversary date ng mga nakalipas o nakaraang wage order nila. At bukod sa National Capital Region na ang kanilang wage order ay naging epektibo noong nakaraang July 17,
Susunod na po dyan ang Region 4A o Calabarzon. At kung hindi ako magkakamali, itong buwan na to, mayroon ng lalabas na wage order ang nasabing Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. At yung iba, batay din sa direktiba ng ating Pangulo, nagsasagawa na rin po ng proseso. Yung nakaraang buwan, Agosto, ang Region sa 2, 3, 7 and 12, nagsimula na ang proseso. At itong buwan na to, sa pangkasalukuyan, gagawa na rin po ng kanilang pagriripaso at konsultasyon ang Regions 1, Region 6 and 9. At sa darating na Oktubre, ang magsasagawa naman po ng konsultasyon at pagtalima sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang region sa CAR, Cordillera Administrative Region, ang Region 4B, Mimaropa, at region sa 5 and 8. At ang pinakahuli dyan sa Nobyembre ay yung region sa 10 and 13. So sa madaling salita, lahat ng mga regional tripartite wages and productivity boards sa loob ng taon na ito ay magkakaroon na ng karampatang aksyon dun sa adjustment ng umiiral na minimum wage level sa kanilang rehiyon. Nako, Sek, so aasahan pala talaga ng mga manggagawa sa buong Pilipinas itong wage hike. So bago magtapos ang taon, hopefully lahat ng regional wage boards ay meron ng resulta ang kanilang konsultasyon. Isa pa pong issue na palaging ipinupukpok ng labor groups, hindi lang naman po sa gobyernong ito, kundi sa mga nakaraang administrasyon, is yung contractualization. So ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng gobyernong ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masolusyonan ito? Una siguro, dapat liwanagin na hindi naman lahat ng contractual form of arrangements ay pinagbabawal o masama. Meron din kasi sa ating batas paggawa o labor code, kinikilala rin yung legitimate job contracting. Ang medyo talagang pinagtutuunan ng pagtutol o pagtuligsa ng labor sector ay yung temporary na trabaho. At kung malapit ka nang makatapos at pwede ka na maging regular, ay humihinto ang trabaho mo. So bahagi ng ginagawa ng DOLE at ito rin sa tagubili rin ng ating Pangulo, una, makatulong sa paglikha ng mga tinatawag natin na quality jobs. No? Kalawa, sa pamamagitan ng inspection power ng DOLE, matignan yung mga kumpanya na dapat sumunod. Kung dapat nang maging regular or permanenteng mga manggagawa, dapat ay tuloy-tuloy ang kanilang trabaho at hindi sila madidislocate. At pangatlo, siyempre, yung mga nakapending na mga hakbangin, pagriripaso ng mga umiiral na department orders, tuloy-tuloy upang matiyak, mapapangalagaan natin ang mga manggagawa at ang kanilang estado sa paghahanap buhay, hindi naman lagi na contractual arrangement lamang. So, maraming mga dapat na gawain. Subalit alam natin, globalized na kasi ang ating ekonomiya. Ang globalization ay naririto, kaya mayroon talagang mga klase ng trabaho na ang arrangement ay contractual. At mayroon din namang mga trabaho na dapat talaga ay regular. So ito ay pagbabalanse upang nang sa ganun tuloy-tuloy na makapag-contribute sa paglikha ng mas maraming pang trabaho nang sa ganun magkaroon ng pagkakataon ng ating mga manggagawa na makahanap ng mas mataas na level ng hanap buhay.